This is Creator's Block. Your ultimate creator tambayan. This is Kuy JP. And Kuy Romer, and we are your creator kuys. This is episode 1, kung saan tatanungin natin ang pinakamalapit na tanong. Ito yung pinakamalapit sa lahat. Bakit hindi ka makapagsimula sa iyong content creation? Yan, very, very interesting yan, Kuy JP. No, ito ang problema nating lahat. Paano ba magsimula na maging content creator? No? Actually, nangyari yan sa'yo, nangyari yan sa akin, at nangyari yan sa lahat ng sikat na content creator ngayon. No? Ako, ang pinaka problema ko talaga dati nung umpisa pa lang may pera ba dyan? Diba? Pagkakakitaan ko ba yan? Sasayangan ka ba yung panahon ko bago ako mag-umpisa? Diba? Pera. Problema. Tamang problema. No? Monetization ka agad. Paano ba kikita sa content creator? Ang sa akin naman, ano bang topic or content gagawin ko, no? Kasi baka sabihin nila nanggagaya ako. No? May judgment. Gaya-gaya ka ba o mag-iisip ka ng hindi mo pa nakita sa ibang tao, no? Yun yung problema, no? Kasi totoo, sabi nila, wag gaya-gaya. Sabi ng ibang tao, gayahin mo. Parang, ano ba talaga? Di ba, sabi ng mga expert, gayahin mo lang yung mga ginagawa ng iba. Sumakay ka sa mga memes ng ganyan-ganyan. Gaya-gaya yun. Parang, sa akin, parang, nga, no? Problema nga yun. Tama. Tama yan. Isa pa, baka naman mabash ako pag gumawa ko ng content. Sabihin, trying hard naman ito ni Kuy Robert na to. Diba? Parang, ano ba itsura nito? Dudugo ba yung puso ko? Iiyak ba ako? Malulungkot ba ako? Di ba? Oo. Parang yung mental state ko ba stable para i-accept lahat ng mga negative or positive? Pwede kasing gano'n, no? Yung pwede maganda comment. Sobrang negative, di ba? Na handa ba yung puso mo para doon? Yan. Handa ka ba pag... Tama yan. Handa ka ba? Kung nag-post ka, nag-viral ka ngayon. Handa ka ba naman doon, di ba? Opposite of bashing, naging sikat ka naman. Kaya mo ba? Di ba? Mga problema yan ng mga sikat na tao, di ba? Michael Jackson, Britney Spears, yung mga child stars before, biglang kasikatan. Handa ka ba doon? Handa ka bang maging problema mo yung mga problema ng mga super sikat? Hindi ko alam Ako, pag sikat ba ako? Hindi ko alam gagawin ko pag sikat ba ako. Susundan ako. Di ba? Imagine mo yun, yung susundan ka ng mga tao. Tapos, may paparazzi, no? Nakakatawa na umpisa pa lang, ang laki na ng problema natin. No? Umpisa pa lang, ito na yung problema natin. Ang problema natin sa pag-umpisa is yung problema natin kung anong gagawin natin pag sikat. Yeah? Pero tama yan, pero sa totoo lang, hindi ka pa nakakapagsimula, di ba? Kaya nga tanong natin bakit hindi ka makapagsimula? Pero ang iniisip mo is, nandun na sa malayo, no? So, very, very interesting yung topic natin. Nakakatawa kasi tama naman na isipin mo yung dulo, 'di ba? Sabi nga nila, it's a good way to start when you start with the end in mind. Tama 'yon, 'di ba? Handa mo yung sarili mo sa mga ganon. Pero yung totoong umpisa no ngayon, yung day 1, yung day 0 actually. yung day 0 papunta sa day 1, ngayon pa lang masasabi ko na yun yung pinakamahirap. Yung 0 to 1. Yung 1 to 2, 1 to 10, 1 to 100, 10 to 100, 100 to 1,000, ay wala yan. Walang kwenta yan. Tama. Kesa sa 0 to 1. Ngayon pag-usapan natin, sa tingin ko, in order for us to go forward, we have to know, sa ating experience, is what did we do to actually break our walls? When I say walls, yun yung mga either nasa utak lang natin, yung mga bagay na wala tayo, wala kasi yung ganito, wala kasi yung ganyan. Yung mga takot natin, at saka yung mga necessary skills na meron tayo na hindi natin alam kung meron ba nga ba tayo o wala. Tama. Yung mga nagpe-prevent sa atin from starting. Familiar ka sa law of inertia, di ba? Yung an object that is in stationary, di ba, needs force before it can move. Equal force, di ba? So kung stationary ka lang, hindi ka talaga nagsa-start, wala kang mapupuntahan. So yun ang kailangan natin, ma-identify ano yung magpapasimula sa'yo, no? From state of stationary to motion. Kung tama ako sa terms ko, pero parang ganun, diba? Law of inertia. Paano ka magsisimula to keep the ball
rolling. Diba? Yun. And Yan. when it rolls, it will continue to roll because you could keep on acting, keep on doing action, keep on improving yourself, etc., etc. Di ba? So, okay. Tama. Huwag na tayong pagpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayo ng ano. Gusto ko malaman muna, Kuya Romar. Nasaan ka? Content creation, creators block, creation. Nasaan ba tayo? Nasang field ba tayo? Ba't kita papakinggan? Ano ba yung ginagawa mo? Yan. Actually, magandang question yan. No? So, Kuya JP, yan. Para sa mga hindi nakakilala sa atin, sino ba itong mga to? Ako si Kuya Romar, also known as Eraser Eye. Yan. Meron tayong may IP na. page. Intellectual property. I-register natin yan. No? So, meron tayong YouTube channel about 19,000 subscribers. Right? Ano bang content natin? Ang content natin is gaming game streamer. Yan. Toy reviews. And gumawa tayo ng isa pang channel about food vlogging, which is entitled Eat and Run. Yan. So, ano ba Eat and Run na yan? It's more related to fast foods. Mabibilis, no? Ano ba ang mga restaurant na mabilis ang service and stuff. And maybe we need to go into detail into that. Kasi dun, paano ko ba define yung genre ko, no? Ikaw naman, Kuya JP. Ayan. Excited ako eh. Kaya ako binato sa'yo yan para bumalik sa akin yan. Ikaw naman. Para bumalik sa akin yung tanong. Siyempre, ang unang talagang hindrance sa atin is bakit itong dalawang koloko ito sa Creators Block? Ba't mo makinig sa dalawang? Ano bang pinagagawa ng dalawang yan? So ako naman ay isang very niche na genre. I can say genre or field na video podcasting. Okay. So parehas kami ni Kuya Romar na video pareho. Okay? Pero sa akin is podcasting which is primarily di ba? Audio lang. Pero ngayon napapansin ko is may podcast katulad ni Joe Rogan na may video din. Although mayroon lang siyang audio lang, mayroon din siyang video kasi para mas may impact na nakikita mo yung tao habang nagsasalita siya. Nakikita mo yung kanyang sincerity pag nagsasalita, 'di ba? Sa kanyang ginagawa. At saka ang na-attract ako dito is puro daldalan. Alam mo naman sa mga nakakakilala sa akin, yung matagal nakakilala si Romar, ay madaldal ako. So, naging outlet lang talaga to. Na ang gusto kong magpakinggan is yung mga nagkakwentuhan at gusto ko rin gawin is makipagkwentuhan. So, instead of umalis pa ako sa ibang mga bagay-bagay, doon na lang ako sa gusto kong gawin or ginagawa ko kahit hindi ako bayaran or ginagawa ko araw-araw. This time, binivideo ko lang. Tama. Diba? Huli mo yung mga quirks ko, yung mga ums and ams ko, yung mga paulit-ulit ko. Huli mo pagdating sa video podcasting. Kaya ako siya nagustuhan kasi mas nakikilala ko yung tao. At yun din yung reason kung bakit namin umpisahan ito. Si Kuya Romar ay inimbitahan ko para magkaroon kami ng video podcasting na ito. Itong Creators Block is a video podcasting na content. At ngayon nga, noong namin to. So technically, yung problema nyo, inaisip yung problema nyo ngayon, ay problema namin ngayon. Ngayon. Problema pa rin. Namin, episode 1 eh. Ano ba ang i-content natin sa podcast natin? Parang gano'n, di ba? Maganda yun na kwento mo na madaldal ka, no? Actually, si Kuya JP is what we call extrovert, no? And ako naman is, pwede mong masabing introvert, no? Talagang problema ko yan eh. Kung paano ko ipapakita yung mukha ko. At, paano magsisimula? Lagi namin pinag-usapan yan. Ayoko makita yung mukha ko on my contents and every, pag-usapan din natin yan, mamaya. No? So, magandang combination to, an extrovert and introvert na magpapaya sa inyo, di ba? Baka sabihin nyo, kasi introvert ako eh, ayoko ng, ikaw, ang daldal mo eh. Extrovert ka eh. Kaya ako hindi. Parang gano'n, di ba? Yung palang walls na yun eh. Nakita mo? Walls na yun eh. Kung hindi kami, we can say that we're experts in our fields, but we also have walls. At ito nga lang ngayon talaga. Again, this episode 1 is our proof of this episode 1. Nakita mo? Diba? Yung problema natin para na magsimula. Ito. Ba't na magsimula? Diba? Ang meta.
pwede niyo sabihin na, siyempre alam niya na yung ginagawa niya, ginawa niya na. Pero sa Mm. totoo lang, ngayon ay problema pa rin namin siya. Hindi namin alam paano umpisahan namin to, pinag-usapan muna namin, plenano, ganyan-ganyan. At yun yung gusto namin i-share sa inyo, mga walls. Okay, umpisa pa lang, ngayon pa lang, tirahin na kita. Sige. Tirahin na no? Magkaroon na tayo Simulan ng na natin. ultimate wall. Okay? Yung nakita ko sa'yo, na nakita ko rin sa akin. Kasi malaking chance na yun din yung nakikita ngayon, yung nanonood ngayon, nakikinig. Yun din yung wall niya. Okay? Ang wall niya is pareho tayo. Ikaw, ayaw mong pakita yung mukha mo kasi introvert ka. Ako, ayoko magsalita pag ako lang. Mm-mm. Okay? So, Kung walang problema pakita ko yung mukha ko, walang problema pakita yung mukha ko, pero pagka nag-start na ako mag-record dati, nung ako lang mag-isa, tapos kausap ko yung camera ko, ganyan. Awkward sa akin yan eh. Nakausap ko yung isang bilog na camera. Awkward sa akin yan. Tapos parang hindi ko alam sasabihin ko. Madaldal ako, pero okay ako pag may kausap. So pag nakatingin ako kay Roman ngayon, sa mata niya ngayon, kay Roman ngayon, nakatingin ako sa kanya ngayon, mas komportable ako. Bakit? Nakakalimutan kong may camera. So technically, sa totoong buhay pala kami problema. Ayoko nakikita ako ng camera, pero okay lang pag may kausap akong iba. So ang wall ko ay wala akong confidence. Okay? Na magpakita, or hindi, wala akong confidence na kumausap sa kawalan. Hindi ko alam sasabihin ko. Pero meron akong confidence pagka may kausap na ako. Bakit? Kasi nakakalimutan kong may camera sa gilid ko. Sa akin naman, ang problema ko is, mas maganda kung wala akong nakikitang kausap. Yung parang pag nag-stream ka, na para ka na nagkukwento, para ka nagmo-monologue, ganyan. Actually, yung mga podcast na ganito, para sa amin, napakalaking effort talaga ang binibigay. So, malaking recharge to after ng podcast. So, yan ang mga introvert problems na kailangan naman talaga fully prepared, nandun yung mindset namin. And after interacting talaga, socializing, madaming recharge time yan. So, I think, during the course of period... Curious ako dyan sa recharge time na yan. First time ko na nagsayo yan eh. Sige. Anong tanong mo sa recharge time? Sa introvert, di ba magsa-socialize? Kaya namin makapag-interact sa mga tao, di ba? And after interacting, pag uwi mo, parang feeling mo low-bat. Low-bat ka. Naubos yung effort mo to socialize Sobrang laki ng effort na binigay mo to socialize. Kumbaga kung ako normal lang sa akin makipag-usap, ikaw parang times 2 or times 3 ang energy yung binibigay mo para lang gawin mo yung effort na yun. I see. Parang kabaligtaran. Ikaw, nagso-socialize ka, you are parang mas nare-recharge ka, mas na-excite ka. Sa amin, more on in effort mo. Tapos pag ending mo, mag-recharge ka. So, as solitary confinement, mga ganyan. Parang huwag mo na akong kausapin. Mag-recharge ako eh. Yan. Ako huwag mo na akong kausapin. Yan. No? So, magkaiba talaga tayo. Oo, maganda yung nalabas mo yan kasi parang para sa akin, okay, dapat pala hindi kita kausapin pagkatapos ito. Parang gano'n, no? So parang kahit yung mga tao sa paligid mo, gano'n na rin. Saka, I'm sure nakaintindi yung introvert din ngayon at kung parehas yung nararamdaman niya, kung hindi niya ginagawa mag-recharge, narinig niya sa'yo na, kailangan pala mag-recharge. Yun pala yun, may energy palang lumabas sa akin na kailangan ko palang ibalik in order for me to function again afterwards. Diba? So again, na-appreciate ko, Kuya Romar, na you are making an effort right now to actually face the camera or face me kung kahit na awkward para sa iyo 'yon. Yeah. Na para sa akin is hindi ka masiguro napipilitan, pero kung napilitan ka man, maraming salamat kasi ginawa mo pa rin. 'Di ba? Hindi naman siya hindi napipilitan, pero yung effort, basta yung binibigay mong effort, dumodoble, tumitriple. Although, syempre, gusto ko rin yung ginagawa ko. Basta, anything that has social interaction, may dobleng effort lang. Ayan. At kung yan din ang problema nyo ngayon, maybe, ito bigyan ko ng solusyon. Ang hack ko, dahil hindi ko kaya kumausap sa camera, ang hack ko is kumausap ng taong komportable ako. Super comfortable ako na kayang-kaya kong makalimutan na may camera sa tabi ko. I think yun din yung nangyari sa kanya.
Okay. Right? I guess, Kung kausap niya yung komportable sa kanya, ganun din. Okay. Go, I go. guess, May pwede na sinasabi tayo ka. magsimula sa walls mo. Sa walls, ano ba yung pinaka-walls, di ba? Magsimula na tayo sa topic natin. Kasi marami tayong tips na mabibigay sa kanila about Yeah, the katulad yan. walls. Actually, yan yung first wall natin eh. Okay. First wall natin is, Napag-usapan na natin. go. The first wall nating dalawa is yung pagiging komportable sa camera. Yun na kaagad. First wall mo is to put an extra effort into the energy that you have to do when doing these types of content creation. Di ba? Ang wall ko is hindi ako komportable sa camera, kinailangan pang kasama kita. Tandaan mo, sa mga shows na ginagawa ko, I have almost 20 plus shows already. Ang problema ko, hindi problema. Lahat 'yon may kasama ako. Wala kang monologue, ganun. Wala akong monologue. Meron akong monologue, meron isang part doon na may monologue ako. Pero sa totoong buhay, may kausap ako sa kabilang side. Nagpaalam lang ako sa kanya, o kakausapin kita ha. Pero sa recording nito, sa editing ko nito, hindi ka kasali. Meaning tatanggalin kita. So mukha akong may kausap na ibang tao, pero wala naman talaga kasi isa lang ako sa camera. So para lang magmukhang kinakausap ko yung audience, sinama kita. So mag-react ka, magsabi ka, magtanong ka sa akin para magsabi ako, para matrigger ako magsalita. Para lang maging lumabas yung kadadalan ko at magkwento ako sa'yo. Style ko yun. So nangyari, walang other side. Meron akong ganong podcast na walang kasama, pero sa totoong buhay, hack ko pa rin, may kasama talaga ako noon, hindi mo lang nakita. Okay. So yun yung wall ko, ultimate wall ko na hanggang ngayon. Pag tinanong mo kung kaya ko magsalita sa camera mag-isa, hindi ko pa rin talaga kaya. Pero nagkaroon ako ng hack na ito na nga. Kumausap sa mga taong komportable ako, nang sa gayon, ulitin ko pangatlong beses ko na sinabi to, makalimutan kong may camera sa tabi ko. Ikaw, ano yung wall mo bukod dun sa energy, extra energy? So, unang problema ng introvert, ayaw namin pakita yung mukha namin. Ayaw namin makita yan. No? So, naalala mo yun, diba? Yung, nung nagsimula akong mag-stream, Eraser ay yung pangalan ko. Meron akong shades dito na ganito kakapal. Na tinago ko talaga yung mukha ko. Habang nagsistream. Laboy lang yung nakalabas. Laboy lang yung nakalabas. So, at that point, feeling ko, nung may mask ako, na feeling ko na parang in a way, I'm being protected. From those irrational fears that I have, di ba? And mas na-express yung sarili ko kasi parang kahit pa paano may tabing between the audience and me, right? Doon. So yung mask na yun, created a persona. Ang tawag ko doon sa persona, di ba? Eraser Eye. Yan. Yeah. It's Eraser Eye. It was successful for me kasi may mga nanonood while I'm doing game streams. And primarily, ang game na ini-stream ko noon is Mobile Legends, which is talagang sikat naman, no? And nadala ko yung persona na Eraser Eye and the nickname, right? Through other games, which right now, sa Mirror 4 tayo nagko-concentrate na mag-stream ngayon, no? So, while I'm streaming yon, usually naka-shades pa rin tayo, right? And eventually, while you're doing it, you get comfortable, no? Natanggalin na and show your face, di ba? But, meron pa rin konting effort na nandun. Consciousness na kailangan ko pakita yung mukha ko, kailangan maayos ako, ganyan, and everything. So, it boils down, di ba? Babalik tayo, paano tayo nagsimula? Di ba? Paano ba naisip na kailangan ko mag-stream, pero ayokong pakita yung mukha ko? Di ba? So, I thought of a way na dahil ayaw kong pakita yung mukha ko, why not cover it, diba? Make a persona or alias na in a way na adapt ko. Naging persona ko na siya. Right? Now, the other problem, kasi dahil ayaw kong pakita yung mukha ko, this is with my other channel, Toy Therapy, and I conceptualize it with Quiz JP. Right? Pag nag-video ko, is kamay lang. Right? So, ang content, ina-unbox yun si Toy, kamay lang, and voice over. Nung una pa nga, takot ako mag-voice over. Ayoko marinig yung boss ko kasi
Talaga naman napakapangit ng boses natin, no? Pag Hindi, nauna nating pangit narinig. ang boses natin pag naririnig natin. Yung ibang tao Oo. wala silang pakialam dun eh. Pero ikaw, ayaw mo marinig yung boses mo. Pangit para sa'yo yun. Agad. Tama, no? Pag narinig mo, sino ba to? Ito nagsasalita na to. Parang halimaw. Oo, yeah. So, isa pang problema, no? Sa mga ayaw ipakita yung mukha nila. Una, wear a mask. Mhm. Create an avatar, right? Mhm. Marami namang create your avatar online. Tapos yun na yung post mo dun sa thumbnail mo, di ba? On your game. Uh-huh. The other one is kamay mo lang ang pakita mo. Whatever your content is. For example, Daming toys. ganyan. Cooking. Sa cooking ba nakikita mo sila nakasmile na nagkukook? Mm. Merong confident, no? Huh? Na naglalagay talaga ng mukha nila, which is ang galing. Pero mostly kamay. Food. Mm. They're placing food there, they're cooking it, di ba? And everything else, they're plating it. So, hindi ka nakita. So, that's one way of overcoming that obstacle. Kasi baka sabihin mo, ayoko nang makita mukha ko. Di wag mong pakita. Oo Right? nga. Next problem, Kuya JP. Ah. Ano pang na-encounter mo? Hindi gusto ko mag-react sa ano mo eh, sa problema mong yan. Kasi, totoo, di ba? Ewan ko kung nangyari sa'yo to nung advent. Kasi maraming tao, buhay na ngayon nung Web 2.0, mayroon ng social media, ganyan-ganyan. Pero we lived in a world na wala yon and then nagkaroon nun eh. Oo. Okay? So, kasama tayo sa mga grupo ng tao na nakita natin yung transition na hindi nagsa-social media mga tao at yung ngayon nagsa-social media na yung mga tao. Oo. Okay? So, meron tayong point of comparison. Nakita natin, alam mo dati, ganyan-ganyan, di ba? Nakikinis ka sa mga mas matatanda sa'yo dati na kino-compare nila yung generation nila sa generation mo. Di ba? Kasi nakita nila yon eh. Andun din sa transition period. Tayo, maswerte tayo dahil nandun tayo sa transition period at hindi nakita ng mga bata ngayon yung kanila. Ngayon, dati, adamant akong pumasok dyan sa social media. Na parang, nalagay yung birthday ko? Ina-ask niya yung birthday ko eh. Email ko, email, birthday. Sabi full name? Full name ba talaga kailangan ko? Di ba? Problema, ngayon pa lang, I'm sure kung may mga mas kasi edad natin dito, yun yung problema niya eh. Lahat ng information ko ilalagay ko sa social media na to. Tapos, 10 yung social media. Mayroon po Facebook. Lahat, ilalagay ko sa lahat ng yan? Talaga? Di ba? So yung palang technically, yung face na sinasabi mo is our information right now. Dati, nung panahon natin, information natin is nilalabas natin. Takot tayong ilabas yung information na yon. Di ba? Takot tayong pakita kung sino tayo, hindi lang yung mukha natin. Di, paano mo na-overcome yun? Ang ginawa mo, katulad ng mama ko, naging niya, hindi yung mukha niya, kundi yung gusto niyang profile picture. Kahit ano pa yun. Lapis, ballpen, papel, ganon. Di ba? Flower, ganyan. Mata, ganyan. Di ba? So that serves as the avatar. Di ba? Yun yung avatar. Ikaw see kung ano man yung pinakita mong picture. Di ba? Next is yung persona. Ibang klase yung persona. Kasi alam mo yung parang high school. Di ba? Nung ako, isa ako sa mga swerteng tao, pinagmamalaki ko, na palipat-lipat ako ng school. Okay? For whatever reason. It means I can be a different person every school. Di ba? Nung una kong mahihain ako, na-build ko yung confidence ko. Second school, hindi na ako mahihain, na-build ko yung confidence ko, napunta naman ako sa arts. Lipat ng isang school, okay, ako na yung bagong saltang sumasayaw. Ganon. Then palipat na ibang school, ako na yung bagong saltang sumasayaw na kumakanta pa. Di bang add ka ng add sa sarili mo, add ka ng add sa sarili mo na hindi mo magawa ng isang tirada. Diba? So parang ito yung isang ako, ito yung isang ako, ito yung isang ako, padagdag na padagdag, palipat ng school or ng pag-angat ng level ng studying, 'di ba? Pagdating sa college, parang ano ka na ngayon, buo ka na ngayon. Nabuo ka na, ikaw na si ganto, na may ganyan, na sumasayaw, na kumakanta, na ganto, na ganyan, right? So yung persona na yan, basically, kung meron kang persona na gusto mong ilabas pero hindi mo malabas na kasama yung mukha mo, ilabas mo pa rin through that avatar. Yeah? Kaya doon lumabas si Kuy Romar as Eraser Eye. Yeah? So, you have a way para mapakita mo sarili mo ng unti-unti, hindi yung tirada ka agad. Mapakita mo yung sarili mo na hindi agad si college person, unti-unti mong mailalabas. If you want to. If that's a path you wanna take. May ibang tao naman kasi talaga, again,
makapal talaga ang mukha, yun lang agad na sasayin nila, pag, yun na, ako si ganito, ganyan. Okay, good. Yun ka eh. Right? Wala akong sabi mali yun. If you know already who you are, kompleto ka na sa utak mo, hindi mo kailangan ng avatar, ang lakas ng loob mo, then go ahead. Make the content out of it. Nakita mo? Very good. So, yun na ngayon yung second wall para sa akin. Yung second wall para sa akin, ikaw, unti-unti mo nakilala sa sarili mo, siguro, kaka-eraser eye mo, komportable ka sa harapan ng tao, pero hindi mo pa rin talaga kilala kung sino si Eraser Eye or kung sino si Kuya Romar na gusto mo ipakita sa mga tao. Di ba? Tama. So, nagsimula ka, pero what type of content did you start? Okay. I want to ask you this question and let's take a step back. Iuusog talaga kita sa umpisa mo. Kasi nakilala kita as, before mo pa ginawa lahat to, kilala kita. So parang mahirap para sa aking ibalik yon kasi kilala kita before ka nag-umpisa ng content creation eh. Di ba? So sa mga tao na nanonood dito, gusto kong ibalik mo ang sarili mo sa unang-una na problema mo kung anong klaseng content. Hindi ko magagawa ka ng content, desidido ka na eh. Kung anong klaseng content yung gagawin mo. Paano mo naibsan yun? Okay. Very good. Paano tayo nagsimula talaga, no? Paano tayo nagsimula na magkaroon ng content creation, no? Kasi ang pinaka-topic natin is paano ka magsisimula, no? So, una natin is identity nga, no? So, yun na. Meron tayong game plan, no? Kung paano tayo gagawa ng game streamer identity. So, meron na tayong Eraser Eye. Ang susunod na tanong is, ano yung stream kong game? Diba? Ano bang game ang maganda ngayon? Actually, ngayon lumabas God of War, Ragnarok. Diba? Maraming games out in the market. Merong Mobile Legends, merong Dota 2, merong League of Legends. So, ang dami pa pipilian, no? Pag in-spread out mo yung sarili mo dun sa lahat ng games, malamang sa malamang ma-overwhelm ka at hindi ka na naman makapagsimula, no? Kasi parang buffet. No? Kakain ka sa buffet. Diba? Punta ka sa buffet, tatakbo ka dito, tatakbo ka rito. So, ang dami mong nasa plato mo, no? Yung plato mo, isa lang. For now, sabihin natin, isa lang yung plato mo. Diba? So, kailangan mamili. Oo. Kailangan mamili. Ano yung pinakagusto mo doon sa buffet? Diba? Gusto mo ba ng lechon? Gusto mo ba ng sushi? Gusto mo ba ng big tahong? Kare-kare? Bopis? Ano yung pwede kang kumulit na 3 beses sa pinggan, no? Parang gano'n ang topic. So, ako, ang napili ko is Mobile Legends. Una, medyo magaling naman tayo sa Mobile Legends. Hindi tayo kagalingan, hindi tayo pwedeng mag-tournament, pero magaling tayo dyan. Parang makakatapat tayo. Papanoorin ka, parang gano'n. Papanoorin ka kapag gumawa ka ng content, ganyan. Yan. But siguro naman papanoorin ng mga tao. Parang, ang una kasi in-identify muna natin kung ano yung pwede kong gawin na hindi ako magsasawa araw-araw. Yeah. No? Kasi if you're a content creator, yung content mo is ilalabas mo every day or every week or twice a week, 'di ba? May mga magpupunta tayo sa scheduling 'yan, scheduling. So yun pero palagi, yung pinaka-plano mo, Oo, define palagi, hindi pa natin alam, pero alam mo sa sarili mo, nagagawin mo palagi. Oo, na pag ginawa ko 'to, makikilala ako as a game streamer of this game. 'Di ba? So, paano natin malalaman? Buksan mo yung cellphone mo ngayon. Diba? Anong game yung nandyan? Ano yung naka-install dyan, di ba? Kasi kung ano yung naka-install sa cellphone mo, malamang nilalaro mo. Malamang nilalaro mo yun, di ba? Paano kung maglaro ng Dota? Wala namang Dota rito, di ba? So, ang nakita ko doon sa cellphone ko, Mobile Legends. And, nag-enjoy akong laruin siya. So, hindi ko na kailangang puwersahin yung sarili ko, no? Para laruin siya. At, hindi ko rin, ma-explain ko rin sa mga tao kung ano yung nilalaro ko. Kasi nilalaro ko na siya eh. It's not a new game na kailangan ko pang aralin and everything. And meron na rin akong knowledge about the items, about how to, pwede rin akong mag-comment on the gameplay and everything. So, pasok sa banga, pasok na dun sa plato natin na anong content ang gagawin ko. Diba? So, right there and then,
Yun na yung ano ko, yun doon ako nakafocus. I'll stream Mobile Legends. I have my avatar or my persona, Razer. Ay, nakatakip yung mukha ko para hindi ako makita, no? And then, saang mga platform ko siya ilalagay? So, ang pinaka pinagpilian ko nun is Facebook and YouTube. So, nila-live stream ko siya sa Facebook because Facebook, mabilis yung spread ng stream mo. Kasi, di ba makikita mo yung mga famous Mobile Legends streamers, makikita mo doon, mabilis lang silang nakakakuha ng viewers. So, my primary page was FB page Razer Eye. And then, na-download ko yung stream ko doon. I'm uploading it to YouTube. Yes. So naging dalawa na yung content platform ko. So, gaya nga na napag-usapan namin dati ni Kuya JP. Yung channel mo is like a TV channel din. Diba? Yung ABS-CBN, dapat lagi kami napapanood dyan. Diba? Kung nag-upload ka ng isang content, tapos 6 months pa rin ng content mo, wala nang manonood dun. Parang isang episode lang ng probinsyano yun na paulit-ulit ng 6 months, diba? So, walang manonood. Malay mo may nagkagusto dun sa series mo, kaso wala nang episode 2. Hindi na siya nanood, diba? So, kailangan meron lagi. Diba? Kesa naman sa maganda nga yung movie, for example, ang movie natin is Black Panther. Uy, Wakanda Forever, kakalabas lang yan, no? 6 na buwan, yun lang yung palabas sa Netflix. Sa 6 na buwan, ang ganda ng movie. Yun at yun din ang pala. So, tingin mo, magsasawa yung tao. Although mayroon talagang movie na inuulit-ulit mo, katulad ng Titanic before, talagang inuulit mo, di ba? Katulad ng before, inuulit mo. Pero hindi naman palaging ganun eh. Oo. Diba? Hindi mo siya mapanoorin araw-araw, magsasawa ka. So, putting in new content, di ba? Fresh eyes is better than creating a perfect content na isa lang, no? Yeah. So, babalik tayo sa pinakasimula, no? Paano ka magsisimula? Nag-download ako ng streaming software. Nag-record ako. Yun na. Wala nang kabag-abo. Yun na. Wala na. Nag-start ako ng game. Hi guys, this is Razer Eye. Right now, we will be streaming Mobile Legends. Tignan natin kung mananalo tayo. Tapos diba? Yun na. Nag-edit ka pa ba? Curious ako, in-edit mo pa ba yan? Okay. Since I was beginning, wala pa sa isip ko yung editing. Ang pinaka-main point natin is to start. Start muna. Diba? Because the game itself, minsan may nanonood ng buong game eh. Diba? So, papanoorin nila yung buong game. So, that's perfectly fine. Hindi ko pa problema noon ang editing. So, doon pa lang tayo sa nagsimula, no? So, how did I start? I just simply pressed stream, start. That's Record. It. Wala nang iba. Record. Galing, no? Ang galing, no? Doon ako pinaka natutuwa eh. Kasi maraming tao, yun talaga yung pinaka-problema nila. Na ang dami nilang walls na nilalagay sa pag-umpisa. Harap nila. Na hindi naman talaga walls. Ulitin ko, tama yung sentence ko pala. Yung walls ay nilalagay nila sa harapan nila. Walang wall dati yon. Tama. Nilagay nila. Sabi niya, kasi ganito eh. Kasi nangyari, siguro nakipagkwento sila sa barkada nila, sa kakilala nila, sabi nila, gusto mo ko nang gumawa ng content eh. Alam mo, wala ka pang nagagawang content. Mayabang ka, gusto mong magpagmalaki sa kausap mo na gusto mong gumawa ng content. Alam mo, nakita ko kung ang laki ng kita sa mga gawa ng content eh. Gusto mong gumawa ng content, kaso lang, sa gumawa ng itik, gumawa yung utak mo, nilagyan mo ng wall. Wala kasi akong tools eh, wala kasi akong ganito eh, mahihain kasi ako, introvert kasi ako, ganito kasi ako eh, baka kasi may ganito, ganyan eh. Na, again, wala dati yun. Right? So, I think what happened kay Kuya Romar is, na-realize niya na siya nga ang naglagay ng wall na yon. So, to simplify it, tinanggal lang niya yung wall or na-realize niya na, wait, wala naman pala talaga eh. Wala naman pala talagang wall eh. So, inumpisahan niya, nakita niya sa phone niya yung game at ginawa niya yung game na ginagawa niya.
Although, pwede nating sabihin na hindi mo naisip lahat yan, naisip mo lang after, or you, right now, looking back, nalaman mo, yung pala yung ginawa ko. Pero at that time na ginagawa, napaka-inosente mo lang. Gusto ko lang maglaro. I-record ko na kaya? Oo. I-record ko na kaya? Stream ko na kaya? I-edit ba? Huwag na. Ginagawa naman ng Facebook, rekta na eh. Okay na yun. Pagka ginawa mong stream na, andun na. Wala na. Okay na. Eh di yun na. Panoorin na nila. Diba? Kasi hindi manonood ng mga tao ng mga mahaba eh. Sino sabi sa'yo yan? Sino sabi sa'yo na hindi mahabang pinapanood? Ang daming tao, mahaba pinapanood. Yun din yung problema ko eh. Okay? Ang problema sa akin, sabi nila, video podcast? Yung iba nga hindi nakikinig ng mahaba eh. Ikaw pang nagsasalita ng mahaba sa mahabang sa video. Ang nangyayari na ngayon, yung magandang video, yung maikli, yung 2 seconds, 5 seconds, 30 seconds, 90 seconds, mga reels na ngayon, ganito ganyan. Sino makikinig sa'yo? Ang attention span ng mga tao ay 3 seconds na lang. 3 seconds na lang. Right? Sabi ko sa sarili ko, oo nga no. Boom, wall. Meron ka na agad. Ikaw naglagay ka. Nakita mo? Nakinig kasi ako sa sasabihin ng ibang tao. So, isa na namang wall is makinig ka sa sasabihin ng ibang tao na wala naman siyang kamalay-malay kung sino ka at wala siyang kamalay-malay sa mundo mo. Ano mo? Ngayon, sabi ko sa sarili ko, kaya ako gustong gumawa ng long-form content na kahit anong editing wala din, okay? Siguro tatanggalin ko na yung pagka may internet problem. Siyempre, kagalang ka lang. Yung mga internet problem, tatanggalin mo. Diba? Tapos, buong-buong kilala mo yung tao nagsalita. Kahit utal-utal, bulol, pero nakilala mo yung tao. Kasi gusto ko yun. Bakit? Kasi yun yung pinapanood ko. Katulad ng ginawa mo, binuksan mo yung telepono mo, ano yung game na nilalaro mo, yun yung ginawa mo. Ako, binuksan ko yung telepono ko, ano yung pinapakinggan o pinapanood ko. Nakikinig. 3 oras ang kay Joe Rogan. Podcast sa YouTube natin. Nasa Spotify na siya ngayon. 3 oras yun. Pinapanood ko yun ng buong buo. Pero, depende sa guest. Okay, pag may guest, papanoorin ko ng umpisa, hindi ako interesado, medyo hindi jive yung topic para sa akin, next. Hindi ko napapanood ever yun. Wala na, hindi ko pagtsatsagaan. Pero, I'm giving it a try. Siguro mga first 10 minutes or 5 minutes, bibigyan ko siya ng chance. Pero kapag magustuhan ko yung content, 3 oras na nakalipas, nakikinig pa rin ako. At kung interesado ka talaga sa content, bitin yung 3 oras. Tama. Ganun pala yung utak ko eh. Bakit ako nakinig sa ibang tao na wag akong gagawa ng long-form content? Ganun yung utak ko eh. Marami ba, sa tingin mo, out of the population of 110 million Filipinos parang sinasabi ko makikinig ba sila sa akin ng mahaba? Ano yung chances sa 110 million Filipinos? Let's just say 1. Okay? Diyan, 1. Ganun na. Minimal na talaga. Let's just say isang nakinig ng buo. O di may nakinig sa'yo. Right? Natulungan ang aim kasi natin talaga is makarami na makikinig. Pero sa totoong buhay, mag-aim ka lang ng isa. Yun yung pinamahirap sa lahat eh. Pag may isang nakinig, ayos na. You are a success. That show is a success. Kasi may nakinig ng isa, ng buong buo. Diba? Ngayon, para sa akin, ito ay attack ko na talaga. Diba? Nag-usap tayo nung dati na 2020. Ang attack ko na talaga, umpisa pa lang, ay hahati-hatiin ko siya sa maliliit. Imagine, a long-form content na hinati sa mga maliliit. Take for 5 minutes. So, ibig sabihin, it's the same content. I recorded one content, divided it into 5 minutes, 5-minute clip, na i-consume ng mga ikli ang attention span. Diba? So, ganun na ako gumawa. Umpisa pa lang. Gumagawa ako ng long form sa kalahating oras, pero nag-take for 5 minutes each ang hati sa kanya. Di tinamaan ko yung dalawa, tinamaan ko yung long form, tinamaan ko yung maikli mag-isip. Diba? So, sabi ko, okay, kung ganun pala yung attack ko, yun nga lang. Ang difference sa atin is sa'yo walang editing, ako may editing na. Diba? Pero I'm willing to do the editing eh. Yun yung best part naman sa akin. I am willing to do the hard work at the start. Okay? So, yun naman sa akin, ang pinaka-okay na ginawa ko, nung nagkaroon ako ng wall of listening to other people, nung sinabi nila, na sino makikinig sa 3 oras, 2 oras, sabi ko, ako, makikinig sa 3 oras, 2 oras. Diba? So, ganun din yung ginawa ko. Pero, hindi ko siya completely dinisregard. Diba? Sabi ko sa nila, long ba o short? Hindi na may papasok yung concept of the power of end.
may AND pala. Hindi naman kailangan or. Oo, O di hindi ginawa ko pwedeng yung mamili. long, No? Isa lang. pero I have to make an extra effort to make it short. And in that way, nakinig ako sa sarili ko, ginawa ko pa rin yung content, nakapag-umpisa ako, and then, natamaan ko pa rin yung gusto niya na maiikling attention span na tao, makikinig pa rin sa mga 5-minute videos. Ngaling, no? Tama. Pwede palang pareho. Sa kanya, less effort talaga, which I am inspired of. Mamaya kwento ko sa inyo later kung bakit inspired ako doon sa kanyang ginawa na wala talaga siyang effort umpisa pa lang. Ngayon, ako ay umpisa pa lang, accepted ko na that I will do something that will be hard. Di ba? Sa umpisa pa lang. Okay? At kung ituloy ko yung kwento ko, isa si Kuya Romar sa mga inask kong help doon sa journey na yon. Na isa sa mga nag-e-edit with me na maghati-hati ng aking long-form content sa unang podcast ko at maging 5 minutes, 10 minutes. At kaya naabutan namin ng isa't isang journey before kami napunta dito sa ngayon. Maganda talaga yung usapan natin. No? Para tayo nasa magkabilang dulo kasi. Di ba kanina, sabi mo, tanong ka sa universities, no? Iba't ibang universities. Ako naman, isang university lang. No? From kinder to college, isa lang, hindi ako malis. Pero ka nga pala, Loyalty Award. Loyalty Award. May Loyalty Award ako. So, being introvert, masaya ako doon kasi hindi ko kailangang lumabas, no? Explore other things. Nandun na ako sa pinaka parang comfort zone, kumbaga, safe space dun sa university, no? The other one is mabusisi ka kasi. OC, no? Ako kasi, pag okay na sa akin, okay na yan. Go na tayo kasi we cannot judge who's watching what. Yan ang laging tatak natin sa isipan natin. We cannot judge who's watching what. As a content creator, lalo na ngayon, sa TikTok, no? Binidyo yung cellphone sa YouTube. Si cellphone, binidyo lang yung monitor sa YouTube pa. Tabingi pa yun, ha? And may nanonood. Tingnan mo yung TikTok views. I-video ko yung nag-video. Yung nasa YouTube. Diba? Binuksan ko yung YouTube. Nasa computer monitor ko, no? Imbes na i-download ko yung YouTube na yun, tapos i-upload ko as content. Hindi. I-video ko yung nasa screen. So cut off yung screen, no? Cut off yung screen. Wala pang level. Hindi gimbal. Wala pang level. Tapos, syempre, medyo pixelated, medyo malabo yung kasi sa monitor mo kinukuha. Pero may views. May flicker pa yun. May flicker pa yun. Di ba pag binibidyo mo ang TV, nag-flicker? Oo, tapos yung sounds nun, binobosesan niya pa, watch this. Parang raw na raw, ang pangit, tabingi, pero may nanonood, diba? Kung doon pa lang doon sa concept na yon na may nanood nun, compare mo sa binidyo mo na kamay mo, nagluto ka, diba? Maayos yung pagluto mo. Diba? Yung manonood din yan. Bakit? Kasi, iba't iba tayo ng taste. Yan nga yung sinasabi natin. Iba-iba yung taste. Yung long form, sinasabi mo, ang tagal ng 3 hours. BTS yan. Paano kung BTS yan? I'm sure. Sige, BTS na kausap. I'm sure yung ARMY, kahit 9 hours yan, uupuan nila yan. BTS ang susuko, no? Hindi yung ARMY. Alam mo, dahil interesado sila sa pinag-uusapan eh. Di ba? Saludo ako doon sa ARMY fans. Shoutout sa inyo. Na. Yeah. So, hindi mo pwede sabing long form ayaw nila. Kasi kung yung topic gusto ko, pakikinggan ko yan. Minsan nire-research pa nga rin niya. Uy, meron palang topic na galto, di ba? Tapos pag-click nila, content mo pala yung nakita nila, di ba? How to make adobong itlog. In-upload mo na. How to make adobong itlog. Nag-search siya. Click yung video mo. Ito pala. Di ba? Ito pala, meron palang recipe. How to make adobong itlog. Di ba? What if pinigilan mo sarili mong gawin yung adobong itlog mo, hindi mo binidyo, sabi mo, wala naman siguro manood ng adobong itlog lang. Sabi, ano ba ito? Adobong itlog? Para sabihin, jologs na sabihin na sa akin. Ang jologs naman ito, adobong itlog yung recipe. Diba?
Ikaw mismo ginudge mo yung sarili mo. Oo. Pero meron palang school project si student, no? Oo. Oh, pagpasa kayo bukas, adobong itlog. Nag-search siya adobong itlog. Nakita yung video mo, no? So, in turn, nakatulong ka dun Mm. sa, dun sa Project nung taong yun. project. Oo. Which, didikit ko na lang din kasi your video should have at least a purpose. Ano ba yung reason mo kung bakit gumagawa ka ng content? 'Di ba? Sa akin, napakababaw na reason ko, no? Gusto ko maglaro at mag-share, mag-enjoy tayong dalawa habang nanonood ka ng Mm. Mobile Legends, pure entertainment. Mm. Pero alam mong patok, yung mga how-tos, yung meron silang may tinuturo ka, Mm. right? Kaya yung kay Kuya JP, yun yung mga how-tos niya eh. Mga Mm. talaga educational videos na again, sa kabilang na magkabila na naman tayo, tamayo na naman tayo sa magkabila, no? Oo. pure Entertainment. entertainment value and educational, no? Magkaiwalay na naman tayong dalawa. Oo. So, yun, no? Nandun tayo sa kabilang side na, no? Oh, di ba? Oo, magkaiwalay Yun nga yun, ang na ganda naman nun eh. tayo. Kung naging successful ka sa side mo, na successful ako sa side ko, isabihin kahit na black and white pa yun, nasa kabilang dulo pa yun ng natin, introvert, extrovert, di ba? Pareho lang yung akala natin unique yung problema natin, pero sa totoong buhay pare-parehas lang tayo ng problema. Isa lang Diba? problema natin. Halos doon lang tayo umiikot. Di ba? Paano mag-umpisa, di ba? So, sabi mo nga kanina, gusto mo lang mag-enjoy at may purpose, di ba? Ngayon, gusto kong sabi mo sobrang simple ng purpose mo. Ako, may padip ako eh, padip. Kailangan ganito mo. Di ba, padip. Pero sa totoo lang, isa rin sa reason ko kung bakit ako nag-umpisa, kasi gusto ko magkapera. Tama? Di ba? Nakita mo, sa sobrang dami na nang gumagawa ng content at yun nga, the content creator name was born. Explain mo sa 50-year-old, 60-year-old yung sabihin ng content creator, hindi niya mag-grasp ang concept na yon. Di ba? So ako, isa sa mga taong, again, na umabot sa before social media, sa after social media, nakita ko na, para sa akin, ang bukang bibig ko dati, before ako naging content creator ako mismo, is walang kwenta yan. Okay? So, paano nangyari na yung thinking ko na walang kwenta yung pinagkakagawa nyo, yung ginagawa ni Kuya Romar, walang kwenta, papunta sa ako na yung gumagawa nun. Diba? Ano yung purpose? Ano yung reason bakit ako pumasok doon sa scene na yon? You know what? Shallow din. Kung kumikita sila ng pera dyan, nakita ko, it's a business pala. Wow! Wow! Everything that they do is a potential commercial. It's a commercial for what they are doing. So, Kuya Romar's content is a commercial for whatever he's doing. Okay, bigyan ko example move forward tayo, fast forward tayo ngayon to part na to. Siya ay mahilig sa toys. At yung toys na pinakagusto niya ay Funko Pop. At yung Funko Pop na yun, gustong-gusto niya, ginawa niyang content. At yung content niya na yun, binibenta niya. So technically, it's a commercial of his business, which is selling Funko Pop. Nakita mo yon? So, with that context, na yung gusto niyang gawin ay binibenta niya, which is business niya, na wala siyang ibang ginagawa sa araw-araw kundi ipakita yung gusto niya na binibenta niya din, wouldn't that be a very good content? You are motivated to create a content that you love to do. On top of that, you can get money from because you sell it. Wouldn't that be a very good everyday content? Kung ikaw ay Jollibee, tama? Hindi ba napakaganda ng napakahabang mga Jollibee commercials na walang kamalay-malay sa pagkain, pero pagdating sa dulo, ay, na-connect niya. Meron palang forever. Di ba? Kahit yung luma, yung bago pala, pwede din magsama. Yung mga ganon, di ba? Yung gumawa ng content, para sa akala mo, ano ba ito pinagagawa ng Jollibee? Pero pagdating sa dulo, they're pairing, the best pair. Naiyak ka pa no? Naiyak ka pa dun sa commercial. Oo nga, nangyari sa buhay ko yun eh. Hindi mo alam. Lahat ng content, gets ni Jollibee yun. Lahat ng content na nalabas mo is a potential commercial to what you can sell. You don't know what you want to sell first, but it's a potential for you to sell anything that you want to based on what you want, what you love to do,
love to eat, love to play with, love to stream, etc., etc. So, ako, umentrada ako sa content creation dahil nagka-business ako. At sabi ko, kung lahat ng tao na sa social media, may business should also be there. Okay? Ito ngayon ang nangyari. Okay? Ikahon natin yung idea na yun. Yung idea na yun is ganito. Dalawa lang pala. Do I have a business that I need commercials for it to sell? Okay? And do I have a content that I can create a business for me to sell? Tama? Dalawa, no? This or that yan eh. Business ba ako nagagawa ng content? Or content ba ako nagagawa ako ng business? Pwede pala pareho. Yun yung nakita ko. Nung nakita ko yun, sabi ko, commercial lahat! Commercial lahat! Kahit saan ako umikot, commercial lahat ng content na nakikita ko dito sa social media. It's a potential. So I came with it with a business mindset. If I'm going to start this, it's a money-generating endeavor. So pumasok ako, paano ako magkakapera dyan? Nakita mo? And I'm sure, sige nga, ilagay sa comment section, taas ang kamay kung sino yung pera hindi yung dahilan ng kanyang pagpasok. Ako din. Pag hindi pera, good for you. Good for you. Pero nung naging pera, hindi ka tumigil. Sabi mo, grabe, gusto ko na talaga i-share yung live ko eh. Gusto ko na talaga gawin yung vlog ko eh, the day in the life of me. Kasi ganito, ganyan. And tapos nagkaroon ako ng ganito, YouTube, at ang galing nung receive ko na yung AdSense ko, kahit $1 lang siya, tuwang-tuwa ako. Eh, hindi ako tumigil. So technically, late lumating yung pera sa'yo, pero yun naging yung motivation mo para hindi tumigil. Diba? Nung nag-start ka na. Tama. Diba? So, ngayon, ang nangyari sa akin, dahil commercial lahat pala, so, ang una ko palang inisip, ngayon pa lang, kung makikita nyo notebook ko, every time gagawa ko ng content, ang next kong iisipin is paano ko mamamonetize yun. Okay? So, hindi ko pa minamonetize, pero paano ko mamamonetize yun. Okay? May mga bagay na mangyayari yung monetization plans mo, pero may mga bagay na mabibigla ka lang darating na sa'yo. Yun yung next na tungkol sa'yo, Kuya Roman. Nung nag-umpisa ka, I'm sure yun din yung naisip mo, pera din, kailan at paano nangyari ang pasok ng pera sa content creation mo. Kasi I'm sure, yun din yung problema nila. Eh, papasok ba ako dyan? Sure ba yan? Sure ba yan? Kasi ako, ako gusto ko ng security, gusto ko ng safe talaga. Gusto ko, before ako gumawa, isayangin ko yung oras ko dito, kailangan may pagkakakitaan ako. Sino kaya yun narinig kong gano'n? Yan. Okay, paano yun sa'yo? Pag-usapan natin yan, no? So, nung nag-usap tayo about 2 years ago, napag-usapan natin yung mga problema ng content creator, diba? Ito yun. Ito na yun. Kaya tayo gumawa nito, actually, is to help the content creators. Diba? Kaya nga gumawa tayo ng content creators block, no? Tambayan ng mga content creators. Kasi yung problema natin, wala tayong makuha. As in, pag nag-search ka, mayroong mga ilan content, diba? Para walang specialized dun sa mismong to help the content creators. No? Na madali lang ma-digest. So, ang pinakaunang problema ng content creator is content. No? Content. Susunod, monetization. Yun yung, kasi pag simula ka, nakapaglabas ka ng video, ganyan. Siyempre, maisip mo na, paano ko kikita rito? Ganon, di ba? Paano ko mapapagpatuloy ito? Di ba? Sustainability. Yung third, sustainability. Di ba? Kasi, okay, sa'yo, di ba? It's content, then monetization, third is sustainability. Okay, sustainability. Oo. Kasi, hanggang kailan ko ito masusustain? Kasi pag hindi mo nakuha yung first two, mahirap na, no? Mahirap nang magsimula, no? So, going back doon sa sinasabi mong commercial lang lahat ng videos, dahil sa toys, no? Toy therapy tayo, no? Yeah, plug na natin yung toy therapy. Bili ka Trivia, sa akin. Oo, ito yung Funko Pop nga pala. Bagong-bago. From Wakanda Forever. Ayan. Queen Ramonda. Go check Eraser Eye on Facebook and buy Funko Pop from there. Diba? Toy therapy din. Napakadali, no? Para sa akin talaga, yun palang yung proof na napakadaling i-commercial nung business mo dahil gumagawa ng content
for that. Mm-mm. Hindi mo kailangan i-connect. Hindi mo Yes. kailangan gumawa ng production, ginawa ng Jollibee. I-invite mo si ganito, si ganyan, umiyak mga tao para lang makonect sa best pair. Ayan, tama. And you can follow me on TikTok, YouTube, Yun Facebook. na, yun na yan. Commercial lang yan. No? Galing, di ba? Pero, trivia. Alam mo ba na kaya kaya meron tayong Transformers ngayon, yung cartoons and movies, Yes. is because gusto nilang magbenta ng laruan. Hasbro. Biro mo gumawa sila ng series, yung Hasbro, no? Gumawa sila ng series ng cartoons because gusto nilang magbenta ng laruan. Hindi yung other way around. Pumatok yung series, magbenta tayo ng laruan. Hindi. Yung pinaka Core. mindset nila doon, 'di ba? Gusto kong magbenta ng laruan. Paano tayo makakapagbenta ng laruan? Gawa tayo ng Content. cartoon series. Content. Gawa tayo ng content. Na-connect mo yung galing, ha? No? Gawa tayo ng content. Kasi walang demand eh. Uy, marami akong laruan. Walang demand. Di ba? Walang demand. Walang may gusto nito. Every Saturday morning, napapanood mo yung Transformers. Yung mga bata, amazed na amazed, di ba? Amazed na amazed. Mami, bili mo ako ng Transformers. Yan, no? He-Man. He-Man was the same way. Mm-hmm. Gumawa sila ng action figure series para mabenta yung action figure. Not the other way around. Hindi sila gumawa ng action figure because of the series, but because gusto nilang magbenta. G.I. Joe, same concept. Gumawa sila ng series para makapagbenta. Di ba? So, noon pa lang, wala pang YouTube, wala pang Facebook, wala pang social media. May content creator na. Pero na. Yung mga gumawa ng movies, series, di ba? Yung mga pop culture icons, di ba? Gumawa na. Yun na yung concept nila. Inadapt lang ng social media. Inadapt lang natin. Now, hindi lang natin nakitang ganun siya. Hindi natin nakita kasi nag-enjoy tayo. Uy, gusto ko ng G.I. Joe ah. Lahat ng bata nun may G.I. Joe, di ba? Every Saturday morning. No? Kasi hindi morning. Buong araw yun ang Saturday. And ito pa yung kino-content ko. Trivias about toys. Yan. Trivia. Si Snake Eyes, kaya siya pure black kasi gusto ni Hasbro yung gumawa ng G.I. Joe, diba? Na makamura, makatipid. Gawa kayo tayo ng character na black lang. Na walang kulay. Yung ink lang niya, black, no? Black lang. Pag gawa mo, benta mo na. Kaya nabuo si Snake Eyes. Kaya tingnan mo siya pure black. Huh? So, yun. Yun ang main concept ng lahat ng content, no? Either mag-commercial ka, diba? You sell something. Meron naman talagang pure-hearted. Na gusto ko lang mag-entertain. Gusto ko lang tumulong sa inyo how-tos. Diba? But at the end of the day, meron pa rin kasing parte ng monetization there that you need to take advantage of. Diba? And that's where sponsorship, partnerships comes in. Collaboration. Diba? Collaboration ngayon, usong-usong ngayon yan. Even if your content is entertainment, they might tap you in to cross ka. Diba? To promote their product. Makikita mo yung mga entertain, yung mga makukulit sa TikTok, sa mga YouTube. Minsan nagpo-promote sila ng makeup. Diba? One of their contents is dedicated to just makeup. Then babalik sila sa original nila, diba? Entertainment. Which is, if you're gonna be thinking about it, monetization pa rin ang second part after you have created the content. So, babalik tayo lumayo tayo ng konti. Balik tayo sa pinakasimula. Paano ka magsisimula? You need to define. Ano ba yung content ko? Gusto ko bang maging ambassador ng pagluluto? Diba? Gusto ko mga Jollibee. Gusto ko sila mag-sponsor sa akin. So, your content should revolve around there. Diba? Kung gusto ko maging promoter ng Mobile Legends, doon pa rin ang content mo. Diba? Kailangan na, yung sinasabi yung streamline, ito ka lang. Tama. Doon ka lang. Define mo. Kasi, gaya nga ng buffet, babalik natin sa buffet, mauubos yung oras mo kakaikot, no? Wala kang nagawa. But if you define your content,
yung audience mo, pagpunta sa channel, di ba? O si Eraser, ay ano to, gaming streamer to. Hindi na sila malilito. Pagpunta na sa channel ko, gamer streamer. Uy, ano tong content to? Ba't may pagluluto? Ba't nagluluto to si Eraser? Ay, uy, ba't nagta-travel sa ano, Oo. sa hotel, di ba? Ba't nagme-makeup? Ano ba naman tong channel na to? Ang gulo-gulo. Parang ganon. Di ba? Pumunta ako But, dito para dun sa streaming na yun. It's biglang magme-makeup na siya. but, it doesn't mean that you won't start. Mhm. Maybe you're defining your identity. Hindi pa. Di ba? Kung saan si Kuya JP. Tsaka ako talagang sisimula pa lang, no? So, hindi ko alam talaga kung anong gusto ko, Kuya JP. Pero sabi mo kasi magsimula, nag-upload ako 10 videos. Isa pagluluto, isa pets, As in, isa iba talaga bawat insects. isa. Iba, ginawa ko talaga. Sinimula ko. Sabi mo eh. Sabi mo. Simula ako. Isa paglilinis, isa mukbang. Ngayon, once you have done that, ano ngayon yung pinaka-komportable ka? Yung parang, parang may talent ako sa pagluluto Hindi lang yun. Kaya kong Yeah? araw-arawin to Parang parang feeling ko, nag-enjoy ako dito sa mukbang. Kung hindi mo trinay, hindi mo alam na mag-enjoy ka hindi man. Oo. Ngayon, nag-enjoy ka ngayon sa mukbang, no? Nag-enjoy. Gusto mo Mobile Legends pero parang gusto ko ng mukbang. Yun na yung content mo kasi doon ka nag-enjoy. Di ba? Or you create a new channel, mukbang. Focus yourself on that. Kasi yun na na-define mo na yung sarili mo. Di ba? Nagbato ka ng 10 videos, tapos nag-enjoy ka sa isa, di ba? Trabahuhin muna natin yun. Di ba? Before you jump to another content. Yan. But babalik tayo sa you should start. Yes. Pero paano nag-start sa'yo monetization? No? Yun Ayun pala yung tanong. Nakalimutan ko na. Layo na natin. Okay. Natin So, to go back to my next question, not the first part ng starting, but when you started, ano nangyari in transition to monetization? Parang, alam mo yun, magkaroon tayo ng ma-inspire na natin sila ng paano nila gagawin yung kanila at saka ano yung mga possibilities. Okay. There's really no overnight success. Walang overnight success. There might be, for the lucky few, na anak ng Diyos talaga, no? Pag-upload nila, boom! Sikat. Monetization. Bilang, meron talaga gano'n. Hindi natin mapapagaila. No? Although nakakainis talaga. Para sa akin, walang formula doon May gano'n talaga Diba? May gano'n talaga Based on luck, diba? Si Green Army Man, diba? Biglang naging viral siya Biglang, kung gumawa siya ng YouTube channel or kung ano man, pwede siya ma-monetize, no? Immediately. Kasi nag-viral na siya But for us, yung mga normal. Lang nila lang. Oo, normal, aliping sa gigilid. Yung mga ganyan. Normal na tao lang. We need to do the work. It took me about 1 year to get monetized. Right? Pure uploading of games. Sa Mobile Legends ako nagsimula. Then, I saw PUBG Lite as a part of one of the games that I enjoyed as well. So, in-upload ko rin siya. So, there, nag-branch out na ako, no? So, once I defined what I want, diba, nag-enjoy na ako sa game na to, I branch out to other games na hindi pa rin naiwan si Mobile Legends. Right? Ano pa rin siya? And it took me integral part pa rin siya. So, pag pinuntahan mo yung page yun, Mobile Legends and stuff, diba, integral part pa rin siya nung channel. But I branch out, pero gaming pa rin. So, hindi siya malayo dun sa concept Gusto natin. No? Took me 1 year for me to get monetized in YouTube. So, medyo matagal yun. I'm just gonna share something. Ito, research ko to. No? Mr. Beast is one of the best YouTubers out there. Malaking kumita to. If not, number 1 yata sa US. Number 1 or number 2. Right? I'm not sure. Pero nandun siya sa TikTok, no? Pinakasikat to ngayon because of his content. Ano ba yung mga content nito? Yung mga nagpapamigay siya ng aeroplano, kotse. Hindi natin kaya yun, no? I'm going to sell a $1 home, mga ganon, no? Oo, yan. Yan mga content niya. But, did you know na it took years for him to get 1,000 subscribers?
ang pagkakaalam ko mga 2 years siyang nag-upload ng video at doon pa lang niya na-hit yung 1,000 subscribers. Imagine 2 years, no? Naunahan ko pa siya, no? 1 year. But of course, nagtrabaho siya ng maganda eh. Nagtrabaho siya ng mabuti. Iba yung Attack code niya. of ethic niya rin. Plus yung partnership and network. Marami rin lumapit sa kanya eh. So marami rin yung pinagdaanan. I'm not gonna dive into that. Kasi madami din siyang pinagdaanan. I'm not gonna take out the work from him kasi pinagtrabahuan niya. Mhm. But the point is, kung hindi siya nag-start nung mga nagsimula siya, nag-give up siya, 2 years, diba? Diba naman yan, 2 years? Ayoko na. Hindi ako na-monetize, ayoko na. 1 year and 11 months, nag-quit siya, no? Ayoko na. 2 years na pala si Siket, di ba? 2 years siya wala tayong Mr. Beast ngayon. Malay mo, ikaw, ang susunod na Mr. Beast, no? So, going back, 1 year tayo before we got monetized, no? And then, kumikita rin naman tayo ng modest amount. Siguro mga less than 10K, ganyan. On the initial months, per se. And then, nag-roll over lang siya. So, medyo matagal din because we need to make sure that we upload regularly. Every day. Tsaka, di ba, easiest way to upload yung ginagawa mo, record book, bagay doon, di ba? I'm sure, di ba, ginawa mo is yung mismong Facebook upload mo is nilalagay mo lang sa YouTube. Walang editing ulit. Oo. Walang editing. Trabahong tamad pa yung... Na-monetize ng gano'n. Kaya sabi ko talaga sa mga tao, alam mo, pag may kausap ako at nagsasample ako, kasi ganito, hindi ako marunong mag-edit ganito. Wait, alam mo bang may kakilala ako? Na kumikita na ng ganito. Pero alam mo ginawa niya, yung Facebook live niya, nilagay niya sa YouTube. Yung TikTok niya, nilagay niya sa Facebook. Yung ganito, lahat ng una ng ginawa, pinaglilipat-lipat lang niya. Oo. So, diba? Sino yung sabing bawal yun? Wala naman, di ba? The point is, kailangan meron kang i-upload. Kasi paano tayo manonood ng Netflix kung walang isang movie lang yung nandun, diba? Walang naman Netflix. Diba? Tunanay, sayaw ni Ivana, for example. Hi, Ivana. Sasayaw niya. Shoutout sa'yo. Tapos bukas, yun lang pa rin yun. Yun pa rin yun. Bukas, yun pa rin yun. Wala, di ba? Kung may variation yung videos mo, no? So, the point is, it took work, it took time for you to get monetized, di ba? But the thing that really is important is nag-start ka. You started. If you started now, 1 year from now, so November 14, 2023, you might have a monetized channel, if not sooner. Yes. Kasi hindi natin alam eh. Malay mo yung content mo, sobrang ganda naman pala talaga. Di ba? Or, naman, tinamaan mo yung tamang tao na, nag-connect ka. Di ba? Kasi there might be some people, nakita ko lang to, that are into collecting hangers. Di ba? Your content is hangers. Alam mo ba? Hangers, share na ako are sa'yo. plastic. Yan. Diba? Pwede ka na manood ng diba? There are pink and blue hangers. Kunwari, content. Hanger man. Itong, alam mo ba, na ito, ang use niyan? Ito, ano ba kung ano tong use na to? Diba? 10 things that you know, no? Ano ba to? Diba? Ano bang use niyan? And why is it hook shape? Diba? Yun yung topic mo. Malamang may mga hanger. Consider mo na passion ka kasi doon eh. Diba? Yun. Diba? So, we don't know. Because there are billions of people around the world. Diba? There might be 1,000 people that love hangers. So, yun yung subscriber mo. May 1,000 ka nang. Mo pang watch yun, di ba? Subscribers of hangers, di ba? But joking aside, your content, there will be viewers of it. Di ba? And you might upload the ugliest video right now. But if you keep uploading, di ba? You will learn. You will improve. You will learn, you will improve a lot. Share ko lang, medyo matagal na yung airtime ko, di ba? There was a project. Hindi ko alam kung saan to nagsimula. Hindi ko ni-research. No? Ganyan ako eh. Masipag talaga ako sa mga, on the top of my mind,
may project about creating the greatest pot ever. Greatest So what? mga pot, POT. POT. Ano ba 'yon? Banga. Banga, no? Paso. Paso. Ay. Paso hindi. Lutuan. Ano yung lutuan? Palayok. Palayok. Pot din yun, ah. Ganun. Pot. Palayok. The project is you need to create the greatest pot ever. Diba? They divided the group, yung mga pot makers, Group A and Group B. Group A can only use the oven once. Mm-hmm. Tapos yung Group B can use the pot for until matapos yung project, no? So yung Group A, since isa lang yung chance nila, they made a lot of plans. So nag-research sila, nagplano sila no, root cause mga ganyan, mga composition, chemical composition, mga engineering structure and everything. However, Food yung science, B, nagsimula science, na. Nagsimula na sila. So nagpadamihan sila ng mga pot, may mga pahaba, may bilog, may pa-box, yung team no? B, may mga pa-oblong, team B to, no? So may pa-banana shape, no? So at the end of the day, nung time na maggawa ni Team A, nakagawa sila ng pot na perfect nga, na maayos, no? But nung kinumpare yung Team A to Team B, mas maganda pa rin yung sa Team B. Because they made the trial and error, the experience, kung ano yung mga nababasag agad, no? Pagbaksak mo again, nababasag. Yung pot nila matibay, heat resistant, no? Mataas yung level. It's ergonomical, yung pag hinawakan mo, maayos, no? Hindi nangangawit. So, tapos maganda pang itsura. It's modern and it's classical at the same time. 'Di ba? So, anong pinapoint ko rito? If you become Team A, na nagplano, ang gusto kong concept na mukbang, yung may ilaw ako sa likod, yung speaker, yung mic ko, kailangan nakaganyan, 'di ba? Tapos yung pagkain ko madami na. Tapos yung background ko, kailangan scenic and everything, di ba? Kailangan dalawang mic ko Hindi na ka pagkain yung isa para marinig yung crunch. Oo. Malamang sa malamang, hindi ka makapag-start. And malamang sa malamang, yung unang mong video, you will be disappointed by it. Di ba? But the fact is, yung pinakaunang mong video, ang pinaka pangit sa lahat ng gagawin mo. Accept the fact For na ang sure. unang mong video ang pinakapangit. So, gawin mo na lang. Kasi pinakapangit pa rin naman yun eh. Yes. Diba? Yun ang pinakapangit because 100 videos from now, hindi mo na makikilala yung video na nauna mo. Parang ang layo na. Yung identity nun. Okay na to nung ni-edit. Di ba nung? Edit ko na lang kaya tong unang video ko tapos i-release ko. Diba? Why not do that? So, ang pinaka-point is, planning is good. Okay yan. But you need to really start it. Diba? Kasi yun ang pinaka-topic natin. Do it. Paano mag-umpisa? Diba? Yes. Hit the record button and shoot. Diba? Ang galing nga talaga sa'yo. Alam mo, ikaw yung definition ng yung tipong, nag-start na ako, nirecord ko lang, in-upload ko. Okay, upload din sa Facebook, okay, upload ko sa YouTube. Na-monetize tapos na, okay? Pero ang pinaka, ko is, na-trigger pinaka-na-trigger ako sa'yo, is yung isang taon lang. Sabi mo, ang tagal nun. Utak ko, iba yung wiring eh. Ang bilis ng 1 year. Diba nga, in-example mo si Mr. Beast, 2 years yung kanya. Tanong mo sa akin, Kuya Romar, kung monetized ako. Monetize ka ba? Hindi ako monetized. Pero ang maganda sa'yo, monetize ka sa ibang yun paraan. So, ang ko is, 2016 ako nag-start ng YouTube channel. At hanggang ngayon, just nga, pakita ko sa inyo. Proof talaga to. 2018 yata ako eh. 2016 ako nag-umpisa ng YouTube channel ko. At ito ang aking subscribers. Ito nyo? Ilan yan? 234. Okay?
234, hindi pa monetize yan. Hindi ko pa pinapakita sa'yo yung watch time. Yeah, ito ang watch time ni JP Adena YouTube channel ay Ilan? 3. Hindi ko makita Basahin mo. Pero, itong tanong ko sa'yo, Coach JP. 3 hours. Ang tanong ko sa'yo, Coach JP, hindi ka naman pala monetize Bakit mo ko tinuturuan? Ang kapal ng mukha mo. Ano ka ba? Sino ka ba? Who are you? Who are you to teach me this type of things when, in fact, mas magaling pa ako sa'yo. 500 subscribers. Because the reason why I'm leading this kwento mo, yan. This type of questioning. Again, tinanong ko sa'yo para bumalik sa akin yung tanong na yan. Fishing. Kasi, again, magkaiba na naman tayo ng daan. Gayon na naman tayo. Monetize, non-monetize, no? Magkaiba talaga tayo. Sige, kwento mo. Siya kasi nag-concentrate siya sa monetization ng YouTube. Okay? So, putting in content, ganyan. So, on my end, it went a different way. Okay? So, sa kanya, ang kanyang parang mini formula is to think of the content, go with the monetization, and how to sustain it. So, yun yung kanyang parang formula, di ba? Problem of content creator is content, next is monetization, next is sustainability. Okay? Now, sa akin baliktad yung ang aking way of thinking. Okay? So, ang una kong iniisip is sustainability. Okay? So, paano ako masasustain? Hindi yung pagkawa ng pera, kundi paano ako masasustain yung content. Meaning, paano ako magagawa na makakapag-create ako ng content forever. Okay? The hell with monetization. Okay? So, yun yung nangyari sa akin. Ano yung content na gagawin ko na hindi ko tatapusin, pakialam ko kung mayroong monetization o wala. Okay? So, yun yung akin. Then, ginawa ako, wala naman tayong magagawa. Pupunta ka talaga sa buhay mo Di ba? Ang una kong video podcast is OFW Pinners Podcast. Okay? Check niya, may sariling YouTube channel yan. Ang kanyang ang kanyang subscriber count, masabi sa inyo lahat to ng OFW Pinners Podcast ay 2. I have 2 subscribers sa OFW Pinners Podcast. Ako pa yata yan di ba ako yan? Ikaw ako yung 1. Pero may iba akong channel pero hindi subscriber no. Asawa ko malamang yung 1, ikaw yung 2. Okay? At itong watch time ko ay 0. Okay? 0! Utang na lang. Okay. So anyway, the reason why, inilagay ko si OFW Pinners Podcast sa channel kong JP Adena. Okay, doon siya ko nilagay. Ang thinking ko, lahat ng content ko ilagay ko sa isa. Okay, so doon nilagay ko siya. So makikita niyo yung OFW Pinners Podcast episodes sa JP Adena page. Sa JP Adena channel. Okay, doon siya makikita. Kung interesado kayong malaman yung OFW Pinners Podcast, doon siya makikita. Sa ngayon, ililipat ko siya sa sarili niyang channel Okay? Ngayon, I did that thinking na hindi ako matapos kasi maraming OFWs at maraming OFW na entrepreneur. Okay? Tapos 4 na version yun. OFW kung saan siya, OFW siya, entrepreneur siya kung saan siya nag-base. Kung Hong Kong siya. OFW na umuwi sa Pilipinas, na dating OFW, entrepreneur na naman siya. OFW na umuwi sa Pilipinas pero nasa ibang bansa yung kanyang business. Entrepreneurship. Right? Again, nasa Pilipinas siya pero sa ibang bansa yung kanyang business. Or pang-4, nasa Hong Kong siya pero yung business siya sa Pilipinas pero wala siya sa Pilipinas. Okay, so doon pa lang, ang dami ko natatamaan. Hindi ka maubusan, no? Hindi ka maubusan nun. Diba? Hindi ka maubusan ng mga may-invite. Pangalawa, ang sarap ng feeling na malaman mo iba-ibang kwento ng OFWs. So technically, ako ay isang failed entrepreneur when I started the OFW Pinners Podcast. So ang kapal na mukha ko, right? Magkakaroon ng ito na naman tayo, ang kapal na mukha ko, gumawa ng OFW Pinners Podcast na hindi naman ako successful entrepreneur.
'Di ba? Tuturuan mo sila ng business. Hindi. So, nag-fail Oo, ka. kasi ang Parang ganun, di ba? ginawa ko doon is hindi ako yung magtuturo. Tatanungin ko yung guest ko. Laging may guest. Again, naalala mo yung Tama. problema ko, di ba? Hindi ko kaya magsalita na Mm. mag-isa. Kaya ko may kasama. So, nag-invite ako ng mga OFW entrepreneurs at tatanungin ko sila. Bakit? Kasi hindi ko alam. Hindi ko alam, failed nga ako Tama. Hindi ko alam, tatanungin ko sila. Paano nila nagawang successful yung kanila? O, di natuto ka Tama. rin. And in that consistent recording of it, natututo din ako. So ngayon, nag-start na ako ng business, alam mo kung saan ako natuto? Doon sa mga OFW entrepreneurs na yon. Pinagsama-sama ko yung mga learnings. Kasi ang tanong ko, paano mo naging successful? Saan ka nag-fail? Paano yung iiwasan mo? Ganto ganyan. Nilista ko lahat yon. Hindi lang lista, naka-record sabihin, balik-balikan ko lang. Ano mo? Lahat may lessons. So natuto ako sa kanila habang nangyayari yon. Sustainable, right? And then, hanggang ngayon, may guest pa ako. Hanggang ngayon, working OFW Entrepreneurs Podcast. At may mga guest pa rin akong OFW Entrepreneurs. At ang last ko nga ay si Nico Manalo ng Street Boys. Wow. Okay? Yung kanyang, nakakasama niya ang kanyang partner na si Grace Oracion. Anong business niya? Street Wheels. Sila yung Street Wheels, diba? Yung Street Wheels nila ngayon, tagang namayagpag ng pandemic at kinento nila yun doon, yung kanilang ups and downs. Kung interesado akong malaman, punta ka sa OFW Entrepreneurs Podcast, malalaman mo na, ganun pala yung story ng isang OFW na yun. At ang dami ko natutunan. Yun pa lang, yung last na OFW Entrepreneurs Podcast episode, yun pa lang, ang dami ko na matutunan. Imagine, may unang-una pa. Diba? So, saka iba yung mga guests mo. Iba-iba yung mga guest ko, diba? Ang point ko is sustainable. Okay? And then may lumapit sa akin, sabi niya sa akin, uy, galing mayroon kang OFW Entrepreneurs Podcast. Nakikita ko, consistent ka na po-post every Wednesday. Dati every Wednesday pa yun. Every Wednesday, ganyan-ganyan. Full video every Wednesday. Tapos mga clips every single day, ganyan-ganyan. Okay? At hindi niya tatanong, ang gumagawa ng clips noon ay si Kuya Romar. Ako gumagawa ng full, ipapasa ko sa kanya, i-clips niya, gagawin niyang clips, and then magkakaroon na ako ng mga post every single day. Okay. Nakakatawa nun. Sabi sa akin, uy, mag-OFW Entrepreneurs Podcast ka pala. Invite sana kita maging content contributor dito sa namin, sa website namin. Tapos, ang mangyayari is, sabi ko, ano gagawin ko? Diba? Ganoon naman talaga, di ba? May trabaho? Offer ng trabaho. Ano gagawin ko? Right? Ito yung pinakamalupit na sentence sa lahat na ewan ko kung bakit may tamanggi dito. Ewan ko, ha? Hindi ko alam kung bakit may tamanggi dito. Sabi sa akin, meron? Oo, meron tamanggi. Talaga, di ba? Kung ikaw lang, tatanggapin mo, di ba? Kung alam mo lang yung tatanggapin mo yon, pero may tamanggi dito. Ito yung sentence. Sige. Babayaran kita sa content na ginagawa mo na ngayon. Diba? Parang monetization, parang monetize kita. Yung parang, diba? Yung content mo, monetize kita. So, sabi mo kay YouTube, no. Di ba? Ikaw ngayon, ikaw talaga, mind blown ka, di ba? Ano? Bibigyan kita ng pera sa content na ginagawa mo na. So, ituloy mo lang. Sabi ko, wait. Kamot ka talaga di ba? Wait. Sinasabi mo sa akin na babayaran mo ako sa content na ginagawa ko na at yung succeeding content na ginagawa ko, babayaran mo lang din pagka tapos ibibigay ko sa'yo. Okay. Yung monetize mo, no? Ayoko. No. Diba? So sabi ko, okay. And then in-offer niya sa asawa ko. Right? Sabi niya, actually yung wife mo din, gusto din namin, as doon naman siya sa cooking naman sa kanya. Okay. So sabi ko sa asawa ko, kung ako ang thinking ko, you cannot say no to this opportunity. No yung asawa ko. Okay? Which is, I understand. Hindi ko sinasabing engot siya. Hindi. Sinasabi ko, I understand kung bakit saan gagaling sa no niya. Bakit? May mga reason yan. Hindi. Kasi ang reason is hindi niya naisip yung sustainability niya. Nakita mo? Ako, alam ko na hindi matapos ang paggagawa ko ng content dahil sustainable yung nag-umpisa ako sa sustainability Alam ko na hindi matapos ang pagkakaroon ng
podcast na to at kung itong ino-offer mo sa akin, wala, talo ka sa akin. Parang gano'n, ikaw na lang talaga susuko. Ikaw na nagsabi sa akin na babayaran mo ako sa content na ginagawa ko, ikaw ang susuko, hindi ako. I promise you. Pero yung asawa ko, wala pa siya sa part na is sustainability. Hindi na naisip yun. So sabi niya, ano yung content gagawin ko? Nakita mo? Katulad na sa'yo, ano yung content na gagawin ko? Sabi sa kanya, trust me, yung problema, just say yes. No? Just say yes. May mga conditions, etc. May mga pinirmahan na kasunduan, etc. Pinasa ko, binasa niya. Ganyan, okay. It started. Okay? But this is around 6 months after I created the show. Okay? So, it doesn't mean that I'm not monetized sa YouTube. Doesn't mean I don't have money from it. Okay? Now, technically, when sabi ko sa'yo, mas matagal yung sa akin kasi hanggang ngayon, di pa ako monetize 2016 Ang dami kong create na pa channels. Kung nakita mo, pinakita ko kanina, di ba? Napakarami kong channel. Meron akong 12 channels. Actually, di ko pa kasi create yung iba, pero meron akong 12 channels. Itong Creators Block na to, magkakaroon ng sarili niyang channel. Wala pa ngayon, pero magkakaroon siya ng sarili niyang channel. Ngayon, at this present moment, wala pa. Pero pag post namin ito, magkakaroon siya ng channel. Siyempre, para mga nakita to, di ba? Makikita mo to dahil may channel na. Okay? So, ang point ko is, in 6 months, I was monetized, but on a different format. So there are, I promise you, there are so many other ways to get monetized. You just didn't know. It's not exposed pa sa'yo. Marami dyan for example, ako, in-invite ko si Kuya Romar dito dahil alam niya may monetization na to. Nakita mo? May monetization na to. Alam ko masusustain natin to dahil hindi mawawala ang problema ng isang content creator. That's why you are here. That's why we invite you here to go to the Creators Block so that there's no judgment kung paano ko nag-umpisa. There's no judgment sa kung anong ginawa mo. You just have to encourage you to actually just start. Right? Your ultimate creator tambayan ito. Kumbaga, di ba? Parehas tayo na nasa isip, tutulungan ka namin. Yun yung mission namin in life. Kasi nakikinabang kami dito pero hindi sayang yung ibang tao. Di ba? Diba? So, hindi lang dito mag-uumpisa to. Napakarami naming nasa isip for this show to be sustainable. Okay? Now, the monetization is there already. Kaya nga siya, in a way, may extra motivation sa pag-start ito dahil may monetization na dito. Diba? So, ang content ay hindi namin problema dahil nga, sustainability and content namin is one. Okay? We only do content that is sustainable. So, 1 and 3 is the same for me. The monetization is the problem. So for me, the problem with a content creator actually is monetization after sustainability. Hindi content. Because if you know who you are, you'll be able to create content forever. Okay? I'll give you a proof. Akala ko, sustainable na yung OFW Preneurs Podcast. Then I had a second show, and a third, and a fourth, and a fifth, and 20. Here's the thing. Those 20 shows are all sustainable. Won't end. It'll end of time. Energy ko lang ang mawawala, pero yung show pwede pa mag-continue. Okay? And then the monetization is there. So, would that be a good life? Talagang napakaganda. And it's all started. Babalik lang natin sa topic natin. It all started with one. Nag-start kasi siya ng isang show. Di ba? Isa. Kung hindi isa, walang 20 shows. So, it started with the OFW Preneurs Podcast. Diba? Na hindi niya alam kung anong mangyayari. He has a plan, he has a vision. Diba? He knows what he wants. Yun ang topic na hindi siya magsasawang pag-usapan. Diba? Kahit na siguro medyo masama pakiramdam niya, he'll still have something to talk about, right? And that's what we are doing here in Creators Block, no? Pag-uusapan natin ang problema ng lahat ng content creators because napagdaanan na namin yan. We will share experiences. Kung hindi pa namin alam, pag-uusapan natin yan, isa-solve natin pareho, di ba? And there's a lot of things that we haven't seen yet, di ba? You might put in some comments on the video na sasagutin natin. So madami tayong pag-uusapan. It's a safe place. There's no taboo topic. Diba? Siyempre,
ito-tone down lang natin para at least Hindi tayo ba safe pa rin tayo demonetized? sa guidelines. Alam mo yan. Isa sa mga usapan namin, umpisa pa lang, di ba? Right? Meron pa tayong gustong i-park na lang muna natin, di ba? For example, sa Sige. comment section, yun lang, sabi mo lang, di ba? Sa Mm. ngayon, I want to encourage you to put in a comment section yung story ninyo. Kung kayo ay monetized, ilagay niyo sa comment section. Kung kayo ay monetized in a different way, ilagay niyo sa comment section. Right? Hindi para sa amin, kundi para sa mga taong nakikinig dito para malaman nila ng different ways of monetization. Okay? We will put in or give we will make a separate thing na how to monetize your content in depth. Okay? Isa-isahin talaga natin. Meron ako 19 Yes. 19 ako pa lang 19 na. Ewan ko pa kay Kuya Romar, 'di ba? 19 na yung sa akin. So wag nating i-dwell na muna natin just sa part na yan. Ibahin na natin yung usapan sa comment section. Again, i-park na rin natin yan. Yung comment section, paano natin maiibsan, paano natin malalampasan ng mga ating mga masasakit na sinabi sa atin ng nasa comment, di ba? Pakialaman mo ba yun? Dapat mo bang pakialaman? Hindi, ganyan. Itabi na natin yan. Let's put that into a different episode. Excuse me. So, pero ano yung nag-improve? Ito yung next na sa akin. Nabigay mo yung story mo. Nabigay yung story ko of monetization. Sabi mo sa akin kanina na improve ikaw. Okay? Ang kapal na ng mukha mo ngayon, Kuya Roman. Nakikita ko na yung mukha mo eh. Di ba? Bakit ganun? Anong nagbago? Bakit kaya mo nang mag-ano? And then, nasabi mo na rin kung paano ka, ano yung one thing na ginagawa mo na ngayon na paulit na lang. Di ba? Sa akin, yung one thing ko is, I went with just staying with video podcasting. Talking heads. 3 talking heads, 4 talking heads, etc. Doon ako nag-concentrate. Okay? And then, ang na-benefits na nakuha namin is monetization. Okay? So, napunta tayo sa monetization. Ikaw, through the regular platforms na pagkakaroon ng yung AdSense sa YouTube, etc. Ewan ko kung monetize ka na sa Facebook, but you're getting there. Hindi pa. But, of course, malayo pa yun. Pero again, pag-usapan din namin sa monetization episode. Yes. Right? So, ako ngayon is, paulit akong sinasabi, mga walls, mga stories natin, rooms for improvement, ang ating one thing na ginagawa natin, ang benefits na nakukuha natin, ang monetization benefits na nakukuha natin, tsaka yung learning na nakukuha natin. But ikaw, sa usapan natin na to, napapansin ko, isa lang ang paulit-ulit na sinasabi mo. Yeah? Ako, the walls that we have to break down. Ako, our story as proof. Ako, the improvement na nangyari sa akin, nangyari sa'yo, na ikwento natin. Nagkaroon tayo ng niche content. Tama ba? Tama ba yung wording ko? Niche type of content. Ako, video podcasting, ikaw streaming sa toys and food. Diba? And ang benefit is para sa akin. The most important benefit, which again, ako na inuna ko ngayon na itatapon ko sa mamaya. The most important benefit sa akin na nakuha ko dito is I'm living an ikigai life. The concept of ikigai, where my vocation, my profession, that the people need or people want to see, di ba? Tsaka yung what I love to do, my passion, ay nailagay sa isang lugar. Yun din yung ginagawa ko. So, I'm retired at 38 because of this, but I am not stopping with my work because this is what I love to do. So, yun yung nabigay niya sa akin, and it sustains me as well. Wouldn't that be a life well lived? And ito pa, ang hindi ko nakitang benefit dahil meron akong concept of ikigai is parang feeling ko mas hahaba ang buhay ko dito. Oo, nag-retire ka. Early retirement is our goal. Diba? Tapos, wala akong balak tapusin. So, ibig sabihin, I am always motivated to stand up and do it all over again the day after. The day tomorrow, again and again and again and again. Ang problema ko ngayon, which is again another episode, is how to stop. Hindi na how to get up, how to have the motivation to get up, but how to stop, because there are many other aspects of your life that needs tending to, right? Like family, diba? Your faith, etc. Ganun siya. Hindi pa rin ito lang yung buhay mo. Meron kang end goal pa rin. Yes, na-set up mo pa rin. Dun sa... But Kuya Romar, ano yung benefit sa'yo?
benefits of starting, no, and being a content creator. One, as a human kasi, we have this need to share our experiences, what we love, 'di ba? Kahit na introvert ka, pag kinausap mo ang isang introvert about the topic that interests them, may masasabi pa rin sila eh. Mahabang magiging usapan nyo eh. Kaya nga nasabi ko, when you're trying to think of a content, huwag ka nang lalayo. Huwag ka nang mag-try ng hindi mo alam. For example, sumo wrestling. Huwag mo nang i-focus sa sumo wrestling. Tumingin ka lang sa paligid mo. Or inwards. Ano ba yung topic na hindi ako maubusan ng sasabihin? Korean novela, anime, ba? For me, anong benefit sa akin? I was able to explore toys. Pinaka-passion ko talaga ang toys, games, 'di ba? Anime, magkakadikit kasi bitukan yan eh. Movies. Movies and toys, magkakadikit yan. Gaya ng explain ko kanina, 'di ba? Pati series, umiikot lang dyan. So, my passion, na-explain ko, nang hindi ko na kailangan mag-effort, research. Kasi to Diba? alamin mo talaga kahit else. hindi mo i-research mo talaga or alam mo na siya dati pa, hindi mo lang nasabi. Alam mo na. Oo. Tsaka, hindi ka nag-effort mag-research. Ikaw talaga, uy, parang maganda tong movie na to. Uy, maganda tong toy na to. Uy, may bago nang release, di ba? So, in a way, you're building a community, right? On your content, and that's really important as a content creator. Maybe another topic, Yes. di ba? Magandang Kasi topic pag nag-start ka na, instead of joining a community, you're actually building one. Build a community. Di ba? So, kasi kala mo, ikaw lang mag-isa. Gaya ng, balik tayo sa hanger. Balik tayo sa hanger. Kala mo, ikaw lang ang collector ng hanger sa mundo. Di ba? But, once you have put yourself out there, you see like-minded people. Like JP with his OFW-preneurs, yung mga entrepreneurs ng OFW, madami pala sila, no? Madami pala akong mai-interview na ganun din ang problema na napagdaanan nila, naging successful sila. Madami pala. Akala ko wala eh. Akala ko lang. Di ba, akala ko 3 lang. Akala ko 5 lang yung hirap na hirap pa nga ako maghanap ng una. Pero nung nagtanong ako, meron, no? Nung ako, kala ko, ang Funko Pop medyo reserved. Diba? Mga toys, medyo reserved lang yan. Mga pambata and everything. But, I saw a community na yung mga adults, they appreciate it. Na, masasabi natin, they still appreciate collecting toys, diba? Sharing with their fellow collectors, enjoying it. So, dumalawak yung perspective mo sa buhay na hindi lang ikaw talaga. Diba? Na nag-iisa dun sa passion mo. Kaya importante talaga eh. Your content should be your passion. Kasi, dun mo mabubuksan yung side na hindi mo pa di-discover. Akala mo alam na yung passion mo, pero pagpasok mo sa isang community na marami pa palang ibang tao na nanduron, malalaman mo, ay, liit lang pala ng alam ko. Tsaka lalawak yung mundo mo. Alam mo yun, mas mag-e-enjoy ka talaga. So, going back, ano yung benefit sa akin? I was able to talk about my passion. Yeah. Diba? So, yun ang pinaka-benefit doon. Siyempre, monetization is good all the time. Pero yung the way that you can express yourself in a way na like-minded people ang nagsusupport sa'yo, it's really uplifting. Yes, parang nagkaroon ng meaning mas lalo nagkaroon ng meaning ang buhay mo, no? Ang galing na, no? Tama. Okay. If there's any takeaway that I can give to our audience today, for me, I'm sure may sa ulit na pinasasabi ni Kuya Romar. Ito rin paulit na sinasabi ko eh. In order for me to have a sustainable shows, it just went with me dividing me. Okay? So, video podcasting, ang dadal ko. OFW podcast, OFW ako, entrepreneur ako, nag-fail ako, gusto kong matuto, ask ko yung entrepreneur na successful. Right? Nag-start ako ng panibago, leadership with JP Adena. Sabi ko, feeling ko hindi pa ako leader sa aking field. How will I be leaders? Ay,
There's no other formula kundi ask leaders themselves. Di ba? And then, pupunta ako sa isa pang show, sabi ko, ano kaya ba? Pera, tungkol sa pera. Ang tao, naman, mukhang pera mga tao. Pero ang attack namin sa usapan namin is, ano yung problema ng tao? Pag-usapan natin yon. Mantakin mo, dalawang tao nag-uusap, dalawang ulo nag-uusap tungkol sa kaperahan. Diba? So, hindi kami mauubos doon. I'm pretty sure ang daming problema ng tao sa pera. Kasi, yun ako eh. I'm sure hindi lang isang aspeto ng buhay mo ang ikaw. Maraming ikaw. Marami kang version. Marami kang immature version. Maraming mature version. Maraming version na gusto mo maging. Diba? So, yun lang yung content ko. Hindi ako umaalis doon. Kahit marami na yung show, ako pa rin yun. So, knowing who you are, it's the greatest privilege in life. Knowing who you really are. And if your content is who you are, it will automatically be sustainable. How about you? Exactly. Ganda na. So, sa mga nahirapan mag-start, no? Baka kasi inisip nila, I'm not an expert on toys. I'm not an expert on cooking. I'm not an expert on podcasting. I'm not an expert on video games, diba? The only thing that I can say is you're an expert of you. You're the only one who knows yourself, diba? Why not talk about what you know? Kasi they're not looking for experts. They're looking for your point of view, and sometimes mas raw Mas okay, yung knowledge. Mas gusto nila, mas kinukonsume ng tao because it comes from the heart, diba? Ayaw nila ng fake eh. If you say that I'm not really the best marksman in Mobile Legends but papatay natin to, diba? Papakita ko sa inyo yung paano gamitin to, diba? Once it comes from the heart, masarap panoorin, diba? Mas humane ang itsura, right? And you should be focused on yourself. Ngayon, babalik na naman tayo inwards, di ba? Passion pa rin, no? Para hindi ka maubusan ng salita, hindi ka mahirapan, and people will get to know you. Di ba? Once you open up to them, minsan kasi na giging interesado sila sa'yo. Uy, ganda pala ng topic ni Kuya JP, about content creator, ma-follow nga ta, no? At kinukwento niya pala yung buhay niya, hindi pala talaga hindi pala talaga siya monetize, pero na-monetize siya sa ibang... Paano kaya yun? Curious na kaagad, diba? No? Paano kaya yun, diba? Ang kulit na. Paano yun? Si Kuya Romer, monetize siya, hindi. Tapos nag-uusap silang dalawa. Diba? Parang gano'n. So, in a way, yun talaga. If you're gonna be taking away something from here, diba? If you cannot start, make sure that you create put it somewhere where your passion is. Diba? Kailangan yung content mo is where you're interested and yun yung passion mo. If you're gonna be taking away something from here, doon ka dapat iikot. Okay? And that's why I'm excited sa ating episode 2 entitled The House of Creator Quiz. Kuya Roman and Kuya JP. Kung paano ba namin talaga nagawa ang aming content. Yan, deep dive yan. Yan. Pag-uusapan natin, nitty-gritty. Kasi ngayon, parang overview lang sinabi natin. Nag-start tayo. Ito lang eh. Kasi simula pa lang naman tayo. Yes. No? Madami pa tayong pag-uusapan. Ano ba talaga yung mga pinagagawa namin? Diba? Deep dive, anong mga channels ang pinagpapasok namin. Diba? And all the good stuff on our next episode. Yan. Yes. Pag-uusapan natin yan. This has been... Tutulungan namin kayo. Yes. And this has been Kuy JP. And Kuy Romar of Creators Block. Your safe space for ideas. Walang judgment. Kuy's Kwentuhan. See you on the next video.